Ang lungsod ng Davao ay ginimbal ng isang nakapangingilabot na insidente sa isa sa mga pinakatanyag na restoran sa sentro ng lungsod. Nagsimula ang lahat ng isang customer na masayang kumakain ng kanyang pananghalian, ang nakatuklas ng isang bagay na kasuklam-suklam sa kanyang pagkain, isang putol na daliri ng tao. Ang balita ay agad na kumalat na parang apoy sa social media, na nagdulot ng matinding takot at pag-uusisa sa mga residente. At kasabay nito ay nagbangon ng mga seryosong tanong tungkol sa pamantayan ng kaligtasan sa pagkain sa kilalang kainan na iyon. Nangyari ito sa katanghalian, sa oras na ang restoran, na tatawagin nating Kiperelas ng Dagat, ay siksikan sa mga parokyano. Ayon sa mga nakasaksi, unang napansin ng biktima, isang binatang nagngangalang Marco Reyes, ang kakaibang bagay habang hinahalo niya ang kanyang inorder na mainit na sinigang na hipon. Sa una, akala ko buto lang o siguro luya, paglalahad ni Marco, na nanginginig pa rin ang boses, pero nang tingnan kong maigi, halos masuka ako. Malinaw na daliri ng tao iyon, may kuko pa sa dulo. Ang kanyang sigaw ay pumunit sa masayang ingay ng tanghalian, at ang lahat ng mata ay napabaling sa kanyang mesa. Agad na isinara ng pamunuan ng Perlas ng Dagat ang kanilang operasyon. Sa pagkalat ng balita, naglabas sila ng opisyal na pahayag na tinitiyak sa publiko na sila ay nakikipagtulungan ng husto sa mga otoridad upang imbestigahan ang pinagmulan ng nakakadiring bagay. Ang mga tauhan ng Philippine National Police, ZE, at ang Scene of the Crime Operations, SOCO, team ay agad na dumating, kumukuha ng mga sample mula sa pagkain, sa mesa, at sa buong kusina para sa masusing pagsusuri. Ayon sa paunang datos, ang Perlas ng Dagat ay karaniwang nagsisilbi sa daan-daang customer araw-araw, lalo na tuwing tanghalian. Ang biglaang pagsasara nito ay hindi lamang nagdulot ng malaking pagkalugi sa kanilang negosyo, kundi nag-iwan din ng malaking batik sa kanilang reputasyon na matagal nilang iningatan. Sinusuri na ngayon ng pangkat ng mga investigador ang lahat ng kuha mula sa kihi, ang bawat hakbang sa kanilang proseso ng paghahanda ng pagkain, at sinisiyasat ang posibilidad ng kapabayaan o sadyang sabotahe. Ang mga taga Davao ay tumugon ng may pinaghalong takot at matinding kuryosidad. Ang mga customer na may planong kumain sa restoran ay dagli ang kinansela ang kanilang mga reserbasyon. Ang social media ay umugong sa usapan at sari-saring teorya ang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng daliri. May nagsasabing ito ay mula sa isang aksidente sa kusina, habang ang iba ay nag-iisip na baka bahagi ito ng isang mas malagim na krimen. Samantala, ang lokal na pamahalaan at ang Department of Health, DE, ay nagpaalala sa lahat ng mga restoran at kainan sa lungsod na higpitan ang kanilang mga pamantayan sa kalinisan at pagbabantay. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng kaligtasan ng pagkain para sa mga consumer at hiniling sa publiko na manatiling kalmado habang hinihintay ang opisyal na resulta ng investigasyon. Hanggang sa ngayon, nananatiling sarado ang restoran. Si Marco, ang customer na nakatuklas ng daliri, ay paulit-ulit na kinukunan ng salaysay. Ang buong puwersa ng forensic team ay patuloy na nagtatrabaho upang tukuyin ang katotohanan sa likod ng pangyayaring gumulat sa buong lungsod. Ang Davao ay nananatiling alerto, ang bawat isa ay nag-aabang sa opisyal na anunsyo mula sa mga kinaukulan. Ang insidente ay nagsimula bandang 12:00 ng tanghali. Ang Perlas ng Dagat, nakilala sa kanilang mga sariwang pagkaing dagat, ay puno ng mga customer. Karamihan sa kanila ay mga empleyado ng opisina mula sa mga kalapit na gusali at mga pamilyang nagla-lunch out. Si Marco, isang accountant sa isang pribadong kumpanya, ay umorder ng kanilang specialty set meal, kanin, inihaw na pusit, at isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon. Nang simulan niyang higupin ang sabaw, may naramdaman siyang kakaibang pagkakahabi sa kanyang bibig. Hindi ito tulad ng buto ng isda o ng karaniwang gulay. Nang iangat niya ito gamit ang kanyang kutsara upang suriin, doon niya nakita ang katotohanan. Isang maliit na piraso ng daliri, maputla at bahagyang nangulubot dahil sa init ng sabaw, ngunit malinaw na malinaw ang kuko sa dulo nito. Ang katahimikan sa kanyang mesa ay biglang nabasag. Napasigaw ang kanyang kasama, at ang mga nasa katabing mesa ay napatayo, ang iba ay napasigaw sa gulat at ang iba ay dali-daling lumayo, nandidiri. Mabilis na kumalat ang bulungan sa buong kainan. Ang manager, isang babaeng nasa edad 50 na si Ginang Santos, ay agad na lumapit, ang mukha'y namumutla. Ipinasara niya ang mga pinto at hiniling sa lahat na manatili sandali sa kanilang mga upuan.
Maingat na kinuha ng security personnel ang mangkok ng sinigang at inilagay ang putol na daliri sa isang selyadong lalagyan habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang mga opisyal ng pulisya. Dala nila ang kanilang forensic kit, handang tiyakin ang pinagmulan ng bagay. Ang buong kusina ay idineklarang crime scene. Sinuri nila ang bawat sulok, mula sa walk-in freezer, sa mga chopping board kung saan hinihiwa ang mga sangkap, hanggang sa mga lababo. Kumuha ang SOCO team ng mga sample mula sa iba pang pagkain na hindi pa na-serve, pati na rin sa mga natirang hilaw na sangkap sa refrigerator. Samantala, sinimulan ng pangkat ng investigasyon ang pagrepaso sa mga kuha ng key. Sa paunang pagtingin, mukhang normal ang lahat ng aktibidad sa kusina. Gayunpaman, napansin ng isang matalas na investigador, si Detective Cruz, ang kahina-hinalang galaw ng isa sa mga kitchen staff habang naghahanda ng mga order. Kailangan pa nating i-verify ito at hintayin ang resulta mula sa laboratorio, kasama na ang fingerprint at CT test, sabi ni Detective Cruz sa kanyang mga kasama. Naglabas muli ng pahayag ang pamunuan ng Perlas ng Dagat, kinukumpirma ang pansamantalang pagsasara at nangangako ng buong pakikipagtulungan sa mga otoridad. Muli silang humingi ng paumanhin sa publiko at lalo na sa mga customer na nakasaksi sa pangyayari. Ngunit ang kanilang paghingi ng tawad ay hindi sapat upang pawiin ang pagkabalisa ng publiko. Marami na ang nag-post ng kanilang mga karanasan sa social media gamit ang hashtag na daliri sa sinigang na mabilis na naging viral sa buong bansa. Sa kabilang dako, iba't iba ang naging reaksyon ng mga taga Davao. Ilan sa mga matagal ng customer na naroroon noong mangyari ito ay ibinahagi ang kanilang karanasan sa media. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain ng aking kinilaw, sabi ni Jose, isang regular na customer. Bigla na lang may sumigaw at nagkagulo na ang lahat. Nakakatakot ang nangyari, parang eksena sa pelikula. Marami ang nagsabing na trauma sila sa insidente, at ang ilan ay nagpasya munang huwag kumain sa labas, kahit sa ibang restoran, dahil sa takot na hindi garantisado ang kaligtasan ng kanilang pagkain. Malaki ang pressure na kinakaharap ngayon ng Perlas ng Dagat. Paulit-ulit na humihingi ng paumanhin ang management at iginigiit na lahat ng kanilang empleyado ay sinuri na. Ngunit hindi pa rin nila masabi kung paano napunta ang daliri sa pagkain. Muli nilang tiniyak ang kanilang buong kooperasyon sa pulisya upang malaman ang katotohanan. Ang pulisya ay patuloy sa kanilang malalimang investigasyon. Kinuha ng forensic team ang FDA sample mula sa putol na daliri at sinusubukang itugma ito sa kanilang database. Bukod dito, bawat segundo ng kuha sa kihi ay masusing pinag-aaralan upang matukoy kung saan at kailan unang lumitaw ang daliri. May ilang paunang teorya na lumabas, kapabayaan ng staff, isang aksidente habang naghihiwa ng mga sangkap, o ang mas malagim na posibilidad ng sadyang sabotahe. Ang City Health Office ay nag-utos sa lahat ng restoran na muling suriin ang kanilang mga proseso sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Hindi natin hahayaang maulit pa ang ganitong kaso. Ang kaligtasan ng pagkain ay responsibilidad ng lahat ng negosyante sa industriya ng pagkain, sabi ng tagapagsalita ng I. Nagsimula na ring mag-espekula ang publiko. Sa social media, may mga nagsasabing malamang ay may nagkamali sa kusina. Ang iba naman ay naghihinala na mayroong motibong kriminal. May ilan ding netizens na kinuwestiyon ang pamamalakad ng restoran at ang pagsasanay na ibinibigay sa mga empleyado nito. Ang tensyon ay lalo pang tumaas nang i-highlight ng ilang lokal na media ang reputasyon ng Perlas ng Dagat, na dati kilala sa pagiging malinis at mapagkakatiwalaan. Pati ang mga organisasyon ng mga consumer ay nagsalita na rin, hinihiling sa mga otoridad na gawing transparent at mabilis ang investigasyon. Binigyang diin nila na ang kaligtasan ng consumer ay hindi dapat isinasantabi, lalo na't kung may kinalaman na sa parte ng katawan ng tao. Hanggang sa pagdating ng gabi, nanatiling sarado ang restoran. Ang mga pulis ay patuloy sa kanilang pagsisiyasat at ang mga residente sa paligid ay nanatiling mapagbantay. Ang kalsada sa harap ng restoran, na karaniwang abala, ay mas tahimik na ngayon maliban sa presensya ng mga media van na patuloy na nag-aabang sa sitwasyon. Ang buong Davao ay nabalot ng tensyon at ang pag-uusisa ng lahat ay patuloy na lumalaki. Ang bawat isa ay naghihintay sa opisyal na resulta ng investigasyon habang ang mga teorya at takot sa kaligtasan ng pagkain ay kumakalat sa buong komunidad.
Kinabukasan, ang hangin sa Davao ay tila mas mabigat, puno pa rin ng pag-usisa at pag-aalala. Ang perlas ng dagat ay nanatiling nakasara, ang mga pinto nito ay may dilaw na police line tape. Sa loob, ang mga pulis at SOCO team ay walang tigil sa pagsusuri sa bawat ebidensya. Ang mga paunang resulta ay nagsisimula ng lumabas, bagamat maingat ang mga otoridad na magbigay ng kumpletong detalye upang hindi maapektuhan ang takbo ng investigasyon. Ayon sa isang source na malapit sa pagsisiyasat, kinumpirma ng pagsusuri sa laboratorio na ang putol na daliri ay tunay na galing sa isang tao. Isinasagawa na ang ECT test upang matukoy ang pagkakakilanlan nito at sinusubukan ng forensic team na itugma ito sa anumang record sa database ng pulisya. Samantala, ilan sa mga empleyado ng restaurant, lalo na ang mga nasa kusina, ay muling isinailalim sa masinsinang interogasyon. Ang pansamantalang timeline na nabuo mula sa mga kuha ng TV ay nagpakita ng isang kahina-hinalang sandali. Sa isang partikular na kuha, isang kitchen helper ang nakitang naglilipat ng mga sangkap nang hindi gumagamit ng guwantes o ng karaniwang mga kagamitang pangproteksyon. Mayroon ding maikling sandali kung saan ang ilang mga bagong empleyado ay nakitang nag-uusap at nagpapalitan ng pwesto sa gitna ng abalang paghahanda ng mga pagkain. Hinala ng pulisya na posibleng may kapabayaan, ngunit hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad na ito ay sinadya. Samantala, sa labas ng restaurant, ang tensyon sa lungsod ay ramdam na ramdam. Ang mga usisero ay nagkukumpulan malapit sa lugar, nais makita ng personal ang sitwasyon. Ang mga news crew ay nag-broadcast ng live, nagbibigay ng bawat update sa investigasyon. Ang mga kalsada, na karaniwang maingay dahil sa trapiko, ay mas tahimik ngayon maliban sa mga sasakyan ng media na walang tigil na nagbabantay. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng isang nakakakilabot na kapaligiran. Bawat bagong balita mula sa pulisya o media ay maaaring maging susi upang malaman kung paano napunta ang daliri sa plato ng customer. Ang pag-uusisa ng publiko ay lalo pang tumitindi, naghihintay ng liwanag na sasagot sa malaking tanong. Ito ba ay purong kapabayaan o may mas malalim at mas madilim na dahilan sa likod ng lahat? Hanggang sa sumunod na tanghali, ang investigasyon sa perlas ng dagat ay nagpatuloy ng may mas mataas na intensidad. Ang mga pulis, SOCO team, at mga opisyal ng City Health Office ay nagsagawa ng kumpletong pagsusuri sa kusina, sa bodega ng mga sangkap, at sa lahat ng kagamitan sa pagluluto. Bawat hakbang ay maingat na itinatala, habang ang mga residente at media ay patuloy na nagmamasid mula sa labas ng police line. Ang paunang resulta ng pagsusuri ay nagsimula ng lumabas, bagamat hindi pa pinal. Kinumpirma ng forensic team na ang putol na daliri ay hindi produkto ng proseso ng pagkain o anumang bagay na kahawig lang ng daliri. Mula sa paunang resulta sa laboratorio, ito ay tunay na nagmula sa tao. Ang pagkakakilanlan at motibo ay nasa ilalim pa ng masusing pagsisiyasat, sabi ng isang opisyal ng SOCO. Ang impormasyong ito ay agad na nagpasiklab sa pag-uusisa at pag-aalala ng publiko na matagal nang naghihintay ng sagot. Ang pansamantalang timeline mula sa KC ay nagpakita ng isang eksenang ikinagulat ng marami. Sa isang kuha, nakita ang isang kitchen helper na naglilipat ng mga sangkap ng walang guwantes. Mayroon ding maikling sandali kung saan ang ilang mga bagong empleyado ay nag-uusap sa isang sulok, malayo sa kanilang mga istasyon. Bagamat walang malinaw na ebidensya ng masamang balak, ang mga kilos na ito ay sapat na upang magdulot ng hinala. Ang mga kalsada ay nanatiling halos walang tao sa ilang bahagi ng sentro. Ang mga tao ay umiiwas muna sa lugar dahil sa takot. Ang social media ay lalo pang umingay sa mga teorya at espekulasyon. May mga netizens na nagsasabing ito ay isang malubhang kapabayaan ng restaurant. Ang iba naman ay naghihinala ng sabotahe. Ang mga video at litratong kumalat online ay nag-udyok sa maraming tao na ipagpaliban muna ang pagkain sa labas at questionin ang pamantayan ng kaligtasan sa ibang mga restaurant sa lungsod. Naglabas muli ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Perlas ng Dagat. Tiniyak nilang makikipagtulungan sila ng buo sa mga otoridad at ginagarantiya na lahat ng kanilang empleyado ay masusing sinisiyasat. Binibigyang diin namin na ang kaligtasan ng aming mga customer ang aming pangunahing prioridad. Lahat ng aming panloob na proseso ay susuriin at hihigpitan, sabi ng kinatawan ng management. Ngunit ang pahayag na ito ay hindi pa rin sapat upang pakalmahin ang publiko dahil ang misteryo sa pinagmula ng daliri ay hindi pa nalulutas.
Nagsalita na rin ang ILI at mga consumer groups. Muli nilang pinaalalahanan ang lahat ng restaurant sa Davao na suriin ang kanilang mga proseso sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain, at iginiit na ang insidenteng ito ay isang seryosong babala para sa lahat ng negosyante sa industriya. Tiniyak ng pamahalaang lungsod na magsasagawa sila ng mas mahigpit na pagbabantay hanggang matapos ang investigasyon. Lalo pang tumindi ang tensyon nang sabihin ng pulisya na ang resulta ng EHI test ay maaaring abutin pa ng ilang araw. Sa panahong ito, ang mga residente at customer ay nanatiling alerto, naghihintay ng mas kumpletong paglalahad ng mga katotohanan. Ang nakakakilabot na kapaligiran sa paligid ng restaurant, ang walang tigil na pagbabantay ng media, at ang nag-uusisang publiko ay lumikha ng isang tensyon na tila pumipigil sa paghinga ng buong lungsod hanggang sa matagpuan ang mga sagot. Ilang araw matapos ang nakagigimbal na insidente sa perlas ng dagat, ang tensyon sa komunidad ay ramdam pa rin. Ang mga kalsada sa paligid ng restaurant ay binabantayan pa rin ng mga pulis, habang ang lokal at pambansang media ay patuloy na nag-ulat sa bawat development. Ang mga customer na nakasaksi sa pangyayari ay paulit-ulit na kinukunan ng salaysay. Ang mga reaksyon ng publiko ay nahati. Karamihan ay nag-aalala ng kumain sa labas, kahit sa ibang restaurant dahil sa takot sa posibleng kapabayaan. Ang ilang customer na naroroon noong araw na iyon ay nagsabing na trauma sila at hindi na babalik pa sa restaurant. Ang social media ay puno ng mga teorya, mula sa aksidente sa paghihiwa ng sangkap hanggang sa posibleng sinadyang krimen. Sa kabilang banda, patuloy na sinusubukan ng pamunuan ng restaurant na pakalmahin ang publiko. Inanunsyo nila ang mga hakbang na kanilang gagawin, kabilang ang isang kumpletong audit sa kanilang mga proseso sa kusina at karagdagang pagsasanay para sa mga empleyado. Ngunit ang mga pagsisikap na ito ay hindi pa rin sapat para pawiin ang tensyon, dahil ang pagkakakilanlan ng may-ari ng daliri at ang tiyak na sanhi ng insidente ay nananatiling isang misteryo. Ipinahayag ng pulisya na ang investigasyon ay nasa kritikal na yugto. Patuloy na sinusuri ng SOCO team ang EHI sample, habang ang bawat frame ng kuha sa EHI ay masusing pinag-aaralan. Ang mga paunang hinala ay iba-iba pa rin. Maaaring ito ay kapabayaan, aksidente o sabotahe. Tiniyak ng mga otoridad na ilalabas nila ang katotohanan, ngunit hiniling nila sa publiko na maging matyaga. Samantala, pinalakas ng ILRI ang kanilang panawagan sa lahat ng negosyante ng pagkain sa Davao na higpitan ang kanilang mga pamantayan sa kalinisan. Ang insidenteng ito ay isang aral para sa lahat. Walang kompromiso pagdating sa kaligtasan ng consumer, sabi ng kinatawa ng I. Lalo pang tumindi ang tensyon nang makakuha ang ilang media ng karagdagang kuha ng TVs na nagpapakita ng kahina-hinalang aktibidad sa kusina bago mangyari ang insidente. Bagamat hindi pa ito kumpirmado, nagdagdag ito sa espekulasyon ng publiko. Ang mga residente ay patuloy na nag-uusap tungkol sa posibilidad ng maseryosong sitwasyon kaysa sa ordinaryong kapabayaan. Sa kabila ng lahat, nagpapatuloy ang pang-araw-araw na buhay, ngunit ang pag-iingat ay kitang-kita sa mukha ng mga tao. Ang ilan ay ipinagpaliban ang pagkain sa labas, habang ang iba ay umiiwas sa lugar ng restaurant. Ang tensyon na ito ay tila pumipigil sa paghinga ng buong lungsod na nag-aabang sa liwanag mula sa investigasyon ng mga otoridad. Habang hinihintay ang resulta ng EHI, ang lahat ng sangkot ay naghahanda para sa pagbubunyag ng katotohanan na malamang na magiging kasukdulan ng kasong ito. Ang mga taga Davao, media, at ang mundo ng social media ay naghihintay ng may pag-aalala, ang kanilang pag-uusisa ay nasa kasukdulan na. Bawat minutong lumilipas ay tila naglalapit sa kanila sa sagot na matagal na nilang hinahanap. Ilang araw matapos ang biglaang pagsasara ng perlas ng dagat, nananatiling makulimlim ang kapaligiran sa lungsod. Ang mga residente ay nagmamasid pa rin mula sa malayo. Ang media ay walang tigil sa pag-uulat, at ang pulisya ay walang humpay na nagtatrabaho upang malutas ang misteryo. Ang paunang resulta mula sa forensic lab ay nagsimula ng lumabas. Kinumpirma ng SOCO team na ang putol na daliri ay mula sa isang tao at ang EHI sample ay sinusubukan ng itugma sa database ng pulisya. Kahit na hindi pa ganap na natutukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng daliri, ang impormasyong ito ay sapat na upang magdulot ng mas matinding tensyon sa publiko. Maraming residente ang nakaramdam ng kilabot at naging mas maingat. Ang pansamantalang timeline mula sa mga kuha ng TC ay nagpakita ng ilang eksenang nagdulot ng seryosong mga tanong.
Ilang empleyado sa kusina ang nakitang naglilipat ng mga sangkap ng walang standard na proteksyon, habang ang isang bagong empleyado ay tila kumikilos ng kahina-hinala. Hinala ng pulisya na posibleng may malubhang kapabayaan, ngunit hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad ng sinadyang pagkilos. Samantala, ang reaksyon ng mga customer na naroroon noong araw na iyon ay nanatiling sentro ng atensyon. Ang ilan ay nagsabing na trauma sila, ang iba ay ipinagpaliban ang pagbisita sa ibang mga restoran, at mayroon ding patuloy na nagbabahagi ng kanilang karanasan sa social media. Hindi ako babalik doon hanggat hindi nalalantad ang lahat ng katotohanan, sabi ng isang customer na pangunahing saksi. Muling naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng restoran. Iginigit nilang lahat ng empleyado ay sinuri, ang mga proseso sa kusina ay sasailalim sa kumpletong audit, at nangangako silang makikipagtulungan ng buo sa mga otoridad. Ngunit hindi pa rin ito napapakalma ang publiko dahil ang misteryo kung paano napunta ang daliri sa pagkain ay hindi pa nasasagot. Patuloy na ipinaalala ng EA sa lahat ng restaurant sa Davao na higpitan ang kanilang mga proseso sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Binigyang diin nila na ang insidenteng ito ay isang seryosong babala at ang kaligtasan ng consumer ay hindi dapat isinasantabi. Lalo pang tumindi ang tensyon nang sabihin ng pulisya na ang investigasyon ay nagpapatuloy at ang resulta ng ICC ay maaaring abutin pa ng ilang araw. Patuloy na binabantayan ng media ang lokasyon, itinatampok ang bawat aktibidad sa labas ng restoran, kasama na ang pagdating ng karagdagang mga pulis at ang paggalaw ng mga empleyadong iniimbestigahan. Nanatiling alerto ang mga residente sa paligid. Ang ilan ay ipinagpaliban pa ang kanilang mga gawain malapit sa restoran dahil sa takot at pag-usisa. Ang nakakakilabot na kapaligirang ito ay tila pumipigil sa paghinga ng buong Davao. Bawat development mula sa mga otoridad ay maaaring maging susi sa pag-unawa kung paano napunta ang daliri sa plato ng customer. Mga bagong teorya ang lumalabas bawat oras, mula sa kapabayaan hanggang sa posibleng sabotahe, na nagpapataas ng tensyon sa kasukdulan. Patuloy na nag-broadcast ng live ang media, ipinapakita ang mga komento ng mga residente at eksperto sa kaligtasan ng pagkain. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa pagkakakilanlan ng may-ari ng daliri at ang motibo sa likod ng insidente ay lalo pang nagpapalakas sa pag-uusisa ng publiko. Ang lahat, mga otoridad, media, at ang komunidad ay naghihintay sa liwanag na magtatakda ng direksyon ng investigasyon. Sa mga sumunod na araw, ang Davao ay nanatiling balot ng tensyon. Ang perlas ng dagat ay nanatiling sarado, habang ang pulisya at SOCO team ay nagpapatuloy sa kanilang trabaho. Ang kapaligiran sa labas ng restoran ay lalo pang naging makulimlim, kung saan nagkukumpulan ang mga residente at media, umaasang makakuha ng pinakabagong impormasyon. Ang mga kalsada sa paligid na dati abala ay tila desyerto. Ang pressure sa pamunuan ng restoran ay lalo pang tumitindi. Itinampok ng pambansang media ang kanilang reputasyon, habang ang mga komento sa social media ay lalo pang naging sari-sari. Hinihiling ng publiko ang buong transparency tungkol sa sanhi ng insidente. Samantala, patuloy na pinapalalim ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat sa mga kuha ng sinusuri ang bawat empleyado ng detalyado, at hinihintay ang resulta ng test. Ang ilang eksena sa recording ay nagpakita ng kahina-hinalang interaksyon ng mga empleyado na nagbangon ng tanong, ito ba ay purong kapabayaan o may ibang motibo? Iginigiit ng pulisya na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at hiniling sa publiko na maging matyaga. Ang social media ay lalo pang umingay sa mga teorya. Ang ilan ay naghihinala ng panloob na sabotahe, habang ang iba ay naniniwalang ito ay isang pambihirang kapabayaan. Ang ILI at mga consumer groups ay nag-iit na ang insidenteng ito ay isang seryosong babala para sa lahat ng negosyante sa industriya ng pagkain. Ipinahayag ng pamahalaang lungsod ng Davao na palalakasin nila ang pagbabantay sa lahat ng restoran hanggang matapos ang investigasyon. Sa labas ng restoran, ang mga residente ay nanatiling mapagbantay ngunit mausisa. Lalo pang tumindi ang tensyon bago ang paunang anunsyo ng resulta ng investigasyon. Patuloy na nag-broadcast ng live ang media, at ang mga espekulasyon ay lumilipat mula sa isang teorya patungo sa isa pa. Ang lahat ay naghihintay sa liwanag na magtatakda ng direksyon ng investigasyon. Ito ba ay malubhang kapabayaan, panloob na sabotahe, o isang mas komplikadong senaryo?
Ang tensyon ay nasa kasukdulan na at ang pag-uusisa ng publiko ay lalo pang tumitindi. Bawat development mula sa mga otoridad ay naging isang mahalagang sandali na maaaring magbago sa pananaw ng publiko sa insidenteng ito. Kinabukasan, ang Davao ay nababalot pa rin ng tensyon. Ang paunang resulta mula sa forensic lab ay nagsimula ng lumabas. Kinumpirma ng SAT test na ang putol na daliri ay tunay na mula sa isang tao at kasalukuyang itinatapat sa database ng pulisya. Bagamat hindi pa pinal ang pagkakakilanlan ng may-ari, sapat na ang impormasyong ito upang gulatin ang publiko. Mas tumindi ang espekulasyon ng mga residente. Ang pansamantalang timeline mula sa Kithi ay nagpakita ng ilang kahina-hinalang eksena. Ang pulisya ay nagtala ng lahat ng mga galaw na ito bilang posibleng simula ng insidente, ngunit hinihintay pa rin nila ang kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng mga empleyado at ang FET sample upang matukoy ang motibo. Ang reaksyon ng publiko ay lalo pang tumindi. Ang social media ay umugong sa mga teorya at espekulasyon. Patuloy na naglalabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng restauran, iginigiit ang kanilang pangako na makipagtulungan at pagbutihin ang kanilang mga pamantayan. Ngunit hindi pa rin ito napapakalma ang publiko dahil sa mataas na antas ng pag-uusisa at pag-aalala. Binigyang diin ng IHI na ang insidenteng ito ay isang seryosong babala para sa lahat. Nagdagdag ang pamahalaang lungsod ng Davao ng karagdagang pagbabantay sa ibang mga restauran upang maiwasan ang katulad na pangyayari. Ang kapaligiran sa labas ng restauran ay nanatiling makulimlim. Nagkukumpulan ang mga residente, pinapanood ang bawat galaw ng mga otoridad at media. Ang mga kalsada sa paligid ay nanatiling tahimik. Lalo pang tumindi ang tensyon ng igiit ng pulisya na ang kumpletong resulta ng investigasyon, kasama ang motibo at pagkakakilanlan ng may-ari ng daliri, ay maaaring abutin pa ng ilang araw. Ang kapaligiran sa lungsod ay tila pumipigil sa paghinga, bawat segundong lumilipas ay naglalapit sa publiko sa sagot na matagal na nilang hinihintay. Ang lahat ay nag-aabang sa liwanag na magbubunyag ng kumpletong katotohanan sa likod ng nakagigimbal na insidenteng ito. Makalipas ang ilang araw ng masusing investigasyon, nananatiling balot ng tensyon ang Davao. Bagamat sarado pa rin ang perlas ng dagat, hinihintay ng pulisya at SOCO team ang pinal na resulta ng IHI test na inaasahang magbubunyag sa pagkakakilanlan ng may-ari ng daliri. Sinuri ng pulisya ang ilang kuha ng kihis na nagbigay ng paunang pahiwatig tungkol sa isang empleyado na kumilos ng hindi karaniwan. Ang publiko ay patuloy na nag-aabang sa bawat development. Ang media ay walang tigil sa pag-ulat mula sa lokasyon. Ang mga kalsada sa paligid ng restaurant ay nanatiling tahimik. Maraming customer ang ipinagpaliban muna ang pagkain sa labas, habang ang mga espekulasyon ay patuloy na kumakalat sa social media. Patuloy na ipinapahayag ng pamunuan ng restaurant ang kanilang pangako na makipagtulungan ng buo sa mga otoridad. Iginigit nila na isang kumpletong internal audit ang isasagawa, hihigpitan ang mga proseso sa kaligtasan ng pagkain, at muling susuriin ang lahat ng empleyado. Gayunpaman, ang reputasyon ng restaurant ay nananatiling apektado, at ang publiko ay naghihintay pa rin ng buong katiyakan. Binigyang diin ng IHI ang kahalagahan ng mahigpit na pamantayan sa kalinisan at pagbabantay sa lahat ng restaurant, ginagawang isang seryosong babala ang insidenteng ito para sa ibang mga negosyante sa industriya. Tiniyak ng pamahalaang lungsod ng Davao ang karagdagang pagbabantay sa lahat ng restaurant hanggang matapos ang investigasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng mga consumer. Hanggang ngayon, nananatiling sarado ang restaurant. Hinihintay ng mga otoridad ang pinal na resulta ng IHI at iba pang ebidensya upang matukoy ang susunod na hakbang. Ang lungsod ng Davao ay nasa ilalim pa rin ng tensyon at sa patuloy na pagtaas ng pag-usisa, naghihintay ang mga residente sa liwanag na sasagot sa misteryo ng putol na daliri sa pagkain at titiyak na hindi na maulit ang ganitong insidente. Pagkatapos ng halos 2 linggo mula nang bigla ang isara ang perlas ng dagat, sa wakas ay naglabas ng ilang bagong katotohanan ang pulisya na nagbigay liwanag sa investigasyon. Natapos na ng SOCO team ang IHI test sa putol na daliri at ang resulta ay nagpakita ng tugma sa isang contractual na empleyado na ilang linggo pa lang ang nagtatrabaho doon. Ang pagkakakilanlan na ito ang naging susi sa pag-unawa kung paano nangyari ang nakagigimbal na insidente. Ang kumpletong timeline mula sa mga kuha ng IHI ay nagpakita na ang empleyadong ito,
isang binatang nagngangalang Rico, ay minsanang humawak ng mga sangkap ng walang standard na procedure, kasama na ang hindi pagsusuot ng guwantes. Sa isang mabilis na sandali, habang mabilis na naghihiwa ng mga gulay sa gitna ng abalang lunch rush, aksidenteng nahiwa ni Rico ang dulo ng kanyang kaliwang hintuturo. Sa sobrang takot na mapagalitan at mawalan ng trabaho, hindi niya ito agad iniulat. Ibinaba niya ang kutsilyo, at sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na ang putol na dulo ng kanyang daliri ay nahulog sa malaking kaldero ng sinigang na kumukulo. Iginigiit ng pulisya na bagamat natukoy na ang malubhang kapabayaan, iniimbestigahan pa rin kung may iba pang motibo. Agad na naramdaman ang reaksyon ng publiko. Ang mga residente, na dati puno ng pag-usisa, ay tumugon sa balitang ito nang may pinaghalong ginhawa at pag-aalala. Karamihan sa mga customer na naroroon noong araw na iyon ay nakahinga ng maluwag dahil natukoy na ang pinagmulan. Ngunit ang pag-aalala tungkol sa mga proseso sa kaligtasan ng pagkain sa ibang mga restoran ay nananatili pa rin. Napuno ang social media ng mga komento, tinatalakay ang natuklasan at ang pangkalahatang pamantayan sa kalinisan ng mga restoran. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Perlas ng Dagat. Tiniyak nila ang kanilang buong pangako na makipagtulungan sa mga otoridad, higpitan ang kanilang mga proseso sa kusina, magsagawa ng kumpletong internal audit, at magpataw ng aksyong pandisiplina kay Rico. Iginigit din nila na ang kaligtasan ng customer ang kanilang pangunahing prioridad at agarang ipapatupad ang mga hakbang sa pagpapabuti. Idineklara ng IRI na ang insidenteng ito ay isang mahalagang aral para sa lahat ng negosyante sa industriya ng pagkain sa Davao. Iginigit nila na ang mahigpit na pagbabantay sa mga proseso sa kusina, pagsasanay ng mga empleyado, at regular na audit ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang katulad na pangyayari. Tiniyak din ng pamahalaang lungsod ang karagdagang pagbabantay sa lahat ng restoran hanggang sa maging stable ang sitwasyon. Sa labas ng restoran, patuloy pa ring nagmamasid ang mga residente, bagamat bahagyang humupa na ang tensyon. Iniulat ng media ang pinakabagong mga natuklasan, nag-interview ng mga saksi at eksperto sa kaligtasan ng pagkain. Bagamat unti-unti nang humuhupa ang tensyon, nananatiling mataas ang pag-uusisa ng publiko hanggang matapos ang lahat ng proseso ng investigasyon at makita ang malinaw na mga hakbang sa pagpapabuti ng restoran. Ang kasukdulan ng insidenteng ito ay nagmarka ng isang mahalagang punto para sa lungsod ng Davao. Ang lahat ng panig, mula sa mga otoridad, pamunuan ng restoran, publiko, hanggang sa media, ay naghihintay sa pinal na desisyon tungkol sa mga legal na hakbang at corrective actions na titiyak sa kaligtasan ng pagkain sa hinaharap. Ang kapaligiran ay nananatiling mapagbantay, ngunit ang pagkakatukoy sa pagkakakilanlan ng empleyado at ang simula ng insidente ay nagbigay ng kaunting sagot sa misteryong matagal na nagpababalot ng takot sa lungsod ng Davao. Ang misteryo na nagdulot ng tensyon at espekulasyon ay nagsimula ng magkaroon ng liwanag. Ngunit ang epekto nito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa komunidad, media, at mga otoridad na sangkot. Ang lungsod ng Davao, bagamat unti-unti nang bumabalik sa normal, ay palaging maaalala ang insidenteng ito bilang isang malinaw na paalala sa kahalagahan ng kaligtasan ng pagkain at ang responsibilidad ng bawat isa sa industriya ng pagkain. Ang Perlas ng Dagat, na bigla ang isinara, ay sumailalim sa seryosong investigasyon, at ngayon, ang lahat ay nag-aabang sa susunod na kabanata ng kanilang kwento, at ng buong lungsod.